Yun nga po, Mr. President. You may not answer, Mr. President. Thank you very much. Ito ang naging pahayag ni Senator Lacson matapos hindi masagot ni Senator Ejercito ang mga tanong nito kaugnay sa ginawang realignment ng House at Senate sa pondo ng PhilHealth sa ibang items. Kilala si Senator Lacson sa pagiging mahigpit at mabusisi pagdating sa budget. Dagdag pa ni Lacson, illegal ang ginawa ng House at Senate. Cannot amend a special law. That is correct, Your Honor, Mr. President. In other words, what the Senate did and what the House did was illegal. Ang pinagtataka pa ni Senator Lacson ay kung paano ito nakalusot. Your Honor, Mr. President, that's already nasa subject na po yun siguro Alam sa ko Supreme Court. Tinatanong ko lang. Alam ko nasa Supreme Court. And we're just discussing, dapat alam natin, hindi natin pinayagan kasi alam nating the GAA, being a general law, cannot amend a special law, which is the sin tax. That is correct, Your Honor, Mr. Kasi President. naka-earmark yan under the sin tax law. Tama po. Yung So bakit nakalusot po sa Senate? Yung sin tax law at yung sa PCSO, sa PAGCOR, lahat po yun ay naka-earmark dapat talaga. Yun nga ang tanong ko po. Paano nakalusot ito sa House? May mga abogado ron. Sa Senate, may mga abogado. Paano po nakalusot na effectively inamend ng GAA yung special law? Ang tanong ngayon ay kung mauulit pa ba ang ginawa ng mga kongresista at senador na pag-realign ng pondo. Panoorin pa natin ito. Pero bago yan, huwag kamlimutang mag-like at subscribe para sa mga pinakabagong balita. Lacson is recognized. Thank you, Mr. President. With the permission of the gentleman from San Juan and the distinguished lady from Iloilo, what you're trying to... my question first, Mr. President, is at what point during the budget deliberations of the 2025 budget was the 74 billion realigned to other items from the PhilHealth funds? BICAM, House version, or Senate version? Your Honor, Mr. President, sa House version po, nandun po, pero mas nabawasan sa atin ng konti, bahagya. Pero So, doon po sa BICAM talagang nawala mas na. malaki. How much was realigned in the House version? And how much was realigned under the Senate version? And how much was realigned in the BICAM? From what I remember, Your Honor, Mr. President, doon sa Senate version, nasa 43 billion pa, no? Ang na-realign. Ang natira. Ang natira. Apo. Out of the 74 billion. Yes, Your Honor, Mr. President. Tapos nung BICAM, doon nga lang po na nawala na talaga. Okay. So, yung GAA is a general law. Correct. That is correct. And sin tax law is a special law. That is correct. And any lawyer will tell you, or any member of Congress will tell you that a general law cannot amend a special law. That is correct, Your Honor, Mr. In President. other words, what the Senate did and what the House did was illegal. Your Honor, Mr. President, that's already nasa subject na po yun siguro Alam sa ko po, Supreme Court. tinatanong ko lang. Alam ko nasa Supreme Court. And we're just discussing, dapat alam natin, hindi natin pinayagan, kasi alam nating the GAA, being a general law, cannot amend a special law, which is the sin tax law. That is correct, Your Honor, Mr. Kasi President. naka-earmark yan under the sin tax law. Tama po. Yung So bakit nakalusot po sa Senate? Yung sin tax law at yung sa PCSO, sa PAGCOR, lahat po yun ay naka-earmark dapat talaga. Yun nga ang tanong ko po. Paano nakalusot ito sa House? May mga abogado ron. Sa Senate, may mga abogado. Paano po nakalusot na effectively inamend ng GAA yung special law? Yun nga po, Mr. President. You may not answer, Mr. President. Thank you very much. Thank you, Senator Lacson. Salamat, Mr. President. By way of closing my brief interpellation sa good gentleman from San Juan, 2 punto po. Una, importante po yung pinoint out ng good gentleman from Cavite. At yun po yung isang dahilan na kasama ng dating minority leader na si dating Senador Coco Pimentel. Nag-manifest po ako nung BICAM, nung nakaraang budget debates na hindi ko pipirmahan yung BICAM version dahil effectively dinifund ang PhilHealth. Despite the fact, tulad ng pinaalala ng good gentleman from San Juan kanina lamang, yan po ay amounts na earmarked
earmarked po ng batas tungkol sa buwis, earmarked po mula sa mga government-owned and controlled corporations. And pangalawa po, Mr. President, muli kaya po importanteng constitute at ma-convene muli yung Joint Congressional Oversight Committee sa Universal Healthcare Law para iwasto, no, yung mga mali noon, punuin yung mga gaps para hindi po paurong kundi pasulong yung implementasyon natin ng UHC. Yung nabanggit po ng good gentleman from Cavite and San Juan, yan nga po yung kaso na nasa Korte Suprema pa. At sana po kung maagang magkaroon ng ruling dyan at hari nawa alang-alang sa DOH at PhilHealth, mas maaga nang maibalik ng executive yung pondong iyan sa PhilHealth para hindi na kailanganin pa ng Kongreso mag-appropriate parang muli ng 74 billion pesos na iyan na talaga namang by laws ay earmarked para sa PhilHealth. Maraming salamat sa good gentleman mula sa San Juan. Salamat po, Mr. President. Thank you, Senator Ontiveros. Next to interpolate, Senator Christopher Bongo. Thank you, Mr. President. Just a short manifestation, and I would also like to associate myself with the privileged speech of Senator J.B. Ejercito. Siya po yung ating principal sponsor ng Universal Healthcare. Yes, we will convene the Oversight Committee on the UHC this year with our local counterparts sa lower house sa Congress. The passage of the Universal Healthcare Act in 2019 marked a significant milestone in our journey towards achieving a more equitable and comprehensive healthcare system. We laud Senator J.B. Ejercito for championing this measure as principal sponsor in the 17th Congress. With this law, every Filipino is entitled to access essential healthcare services regardless of their socio-economic status. Lahat po ng Pilipino ay miyembro po ng PhilHealth. But we are still very far from the full implementation of the UHC. However, as the good senator knows, the implementation of this law is not without challenges. We are all well aware that the COVID-19 pandemic has highlighted the gaps in our healthcare system, exposing the vulnerabilities and limitations of our healthcare infrastructure, shortage of healthcare workers, and difficulty in accessing healthcare. Ito pong nabanggit po sa no balance billing ay sa pagkaalam ko, it was mentioned by the Secretary of Health na pertaining po ito doon sa mga charity ward. Yung ibig sabihin, nasa UHC yan na libre po. Dito tayo minsan nagkaka-problema dahil pag nagkaroon ng komplikasyon yung operasyon, mas lalaki yung billing, lalong-lalo na po sa mga government hospitals. Kahit na hindi yung sa mga hindi charity ward, yung mga pay ward, minsan kino-cover ng PhilHealth, may packages. Pero pag nagkaroon po ng komplikasyon, madadagdagan po yung araw na admitted sila, madadagdagan yung billing nila. Diyan na po yung problema ng ating mga kababayan. Nalolobo po ang mga hospital billing nila at minsan umaabot po ng milyon-milyon. It is therefore imperative for our health agencies led by the Department of Health and PhilHealth to exert extra effort in ensuring that the goals and objectives of the UHC will be achieved. As a legislator and head of the Health Committee, we will exercise oversight functions over our health agencies so that we can review and evaluate the implementation of health-related laws. Last Congress, last year po ito, noong 2024, we conducted 14 hearings in the committee to push for allowances due to our healthcare workers and to advocate for reforms in PhilHealth following
the transfer of PhilHealth funds to the National Treasury. Sana po, PhilHealth, para magkaroon kayo ng maayos na budget, ayusin niyo po ang inyong serbisyo. Ang PhilHealth po ay para sa health po yan. Klaro naman po, PhilHealth, health para sa Pilipino. Ang PhilHealth po ay hindi negosyo, dapat po ay meron tayong insurance na meron tayong masasandalan na tuwing tayo ay nagkakasakit. Alam niyo po, maraming mga kababayan nating Pilipino minsan takot magpa-hospital dahil sa takot sa babayarin sa hospital. Kahit na marinig lang na magpa-check up, takot na po. Meron diyang buntis sa Cebu last year po, nanganak sa sidewalk, namatay yung mag-ina dahil ayaw magpa-admit. Meron po isa dyan sa Cavite, isang lalaki, ayaw magpagamot dahil takot po sa babayarin sa hospital. Dapat po may masasandalan po ang Pilipino kapag nagkakasakit. Yan naman po ang objective ng UHC. I am hopeful that the Supreme Court will finally decide to have the budget transferred to be returned to PhilHealth. Kasi yung out of 89.9 billion na kinuha, kasi excess funds nga raw po, sa totoo lang, hindi naman talaga excess funds yun. Dahil kung ginamit po yung 89.9 billion, ay hindi po magiging excess funds yun. At mas mababawasan pa ang problema natin sa pagpapa-hospital kung ginamit po yung 89.9 billion. Ang problema, nagamit na yung 60 billion, yung 29.9 billion na lang po ang hindi sinole at pinigilan. At for the record po, hindi nga po ako pumirma sa BICAM report for 2025 dahil nga po zero ang budget ng PhilHealth at hindi po ako sang-ayon na isi-zero ang budget ng PhilHealth. Kung meron mang ililipatan po ng pondo, dapat po gamitin rin po ito sa health. I am also hopeful that the Supreme Court will finally decide to have the budget transferred to be returned to PhilHealth. Andyan pa yung nakabinbin pa yung 29.9 billion. If there are also excess sources of funding at kung kaya nating mag-supplemental budget para sa PhilHealth, gawin po natin ito. After our numerous appeals, PhilHealth has committed to implementing sweeping reforms, starting with a long overdue scrapping of the single period of confinement policy. Sa ating pagdidinig po sa Senado, 14 hearings na po, including about 7 sa PhilHealth, ang dami nating na-discover na meron silang mga pulisya, nung 2013 pa po ito pong single period of confinement policy, na bawal kang i-cover sa pangalawang pagkakataon tuwing nagka-pneumonia ka, nagkasakit ka, nagka-bleeding ka, mapigilan mo bang magkasakit muli sa loob ng 90 days? Doon pa nila tinanggal nung na-discover natin. Ito pang 45 days limit policy na bawal kang i-cover ng PhilHealth pagdating ng 46 days. Bakit nagtitipid ang PhilHealth? Pwede nyo namang gamitin ito sa mga pasyente, di wala kayong excess. Napaka-simpleng logic naman po nun. Alam nyo po, hindi po kailangan ng Pilipino ng malasakit center kung i-cover ng PhilHealth ang lahat. Ang nangyayari po ngayon, ang malasakit center, batas po yan na pinasa natin dito noong 18th Congress, it's a one-stop shop naman po siya. Andiyan dyan yung PhilHealth, andiyan dyan yung PCSO, andiyan dyan yung DSWD, andiyan dyan yung DOH para tumulong. Pero kung sagutin na po ng PhilHealth ang lahat, di walang problema yung Pilipino. Hindi ko maintindihan kung bakit nagkaroon po ng excess funds last year. At hindi ko rin po maintindihan bakit na zero po sila. Dahil itong contribution natin, tayo, nagko-contribute po tayo sa PhilHealth, may mga Pilipino po na walang kakayahan na magbayad, sila po yung sinasubsidize po ng PhilHealth. Ang importante po ngayon dito sa universal healthcare, sabi ko nga, napakalayo pa natin sa full implementation of that law, ay dapat pong ma-maximize po yung ng PhilHealth yung pondo nila. Totoo naman po yun, meron pong kailangan na reserve fund in case of pandemic dahil hindi natin inaasahan na nangyari.
Pero in excess of that sa required by law na magkaroon ng reserve fund para sa maaring pandemic, ay dapat sana ay gamitin talaga ito. Ubusin nyo po ang pondo ninyo para sa mga mahirap nating pasyente. Sa totoo lang, napakababa pa rin po ng case rates ng PhilHealth sa ngayon. For example, meron pong isang provincial health officer ng Camarines Norte, sa lugar po ng ating kasamahan dito, Senator Robin. 4 million ang hospital billing niya. Ang sinagot ng PhilHealth, 27,000. Na-admit siya muli sa pangalawang pagkakataon, ang sinagot ng PhilHealth, 29,000. A total of 57,000 out of 10 million. And that is less than 1% of his billing. Namatay po siya, hindi po niya napakinabangan. Dahil ang naging contribution niya, 200,000 na kinaltas sa sweldo niya. Ang napakinabangan niya, 57,000. Nalugi pa siya, namatay pa siya. At hindi lang po yon nangyayari sa isang tao. Sa lahat po ng naririto, contribution po natin yan, kaltas po sa sahod natin yan. Tingnan nyo po sa inyong mga payslip. Nagko-contribute po tayo. Ngunit tuwing tayo ay nagkakasakit, kukunti lang po ang ating na-avail. Tinaasan nila dahil nagreklamo tayo after numerous hearings, 7 hearings sa Committee on Health. Doon pa sila nagmamadali. Noong December, nagkaroon sila ng emergency board meeting. Ang dami nilang inayos na mga pulisya. In one day, na-approve nila. Kung na-approve nyo nung isang araw, sana inaprubahan nyo, hindi December, nung January, di wala kayong excess funds. Walang wawalisin ang national government. Sinabi nga ni Secretary Recto, nilagay nyo naman sa GAA na pwedeng kunin yung excess funds. Ang sinagot ko naman po, wag naman yung excess funds para sa health. Kasi ang pondo po ng health ay kulang pa. Ang kalusugan po ay katumbas ng buhay ng bawat Pilipino. Sad reality. Hanggang ngayon, kahit saan tayo pumunta, maraming humihingi ng tulong, mga reseta, hindi makalabas sa ospital, sinasangla yung karabaw, ibibenta yung mga kagamitan sa bahay para lang po makalabas. Yun po ang totoong realidad sa ngayon. Ang layo pa po natin. At totoo naman po yung zero balance billing sa mga charity ward. Pero other than that, pumunta tayo sa, yung iba naman po kasi sa atin, ayaw po sa government hospital. Gusto nila sa private hospital, nandoon yung kanilang mga espesyalista, nandoon yung mga doktor nila, ay hindi naman natin mapigilan dahil emergency po yun at buhay po ang nakataya dito. Hindi naman natin mapigilan na, huwag kayong magpa-admit sa private hospital at doon kayo sa government hospital. Pag emergency cases, itatakbo mo naman sa pinakamalapit na hospital. Pero pag malaki po ang sasagutin ng PhilHealth, i-cover ninyo, mas malaki pong tulong yon na hindi na sila humingi ng guarantee letter, magmamakaawa sa mga politiko para makahingi ng tulong. Isa po sa dahilan, isa sa aking priority ay nag-file po ako to institutionalize MAIP o MAIFIP. Ito pong para sa mga financially incapacitated or indigent patients. At dapat po walang pinipili. Ibig ko sabihin, kung sino po yung mahirap talaga, ay siya po dapat makinabang nito. Hindi na po dapat lumapit sa politiko para humingi ng tulong para sa kanilang pagpapa-hospital. Kaya, sa totoo lang, hindi po katanggap-tanggap sa akin. Maybe legally, nakalusot po yung kinuha na excess funds, but morally, it is unacceptable po sa akin dahil totoo naman talagang napakadami pa nating kakulangan sa ating full implementation of Universal Healthcare Law. At patuloy ko pong sinusubaybayan yan. At in fact, totoo po yun na natanong po kanina, Senator Bam Aquino, na sa August 20 po, tuloy-tuloy po ang ating hearing sa PhilHealth kung ano na bang reformang ginawa nila tungkol dyan. Kasi sabi nila, tinaasan nga nila ng 50%
yung case rates. So what is 50%? Halimbawa na lang po yung provincial health officer. What is 50% of 57,000 out of the 10 million billing? That is only 28,500. So 85,500 pa rin ang isasagutin. That is less than 1% pa rin po. Napakababa. Ngayon, nagpanik ang PhilHealth. Marami na silang mga tinataasan na mga packages. Pag naatake ka sa puso, meron ng 500,000. So, antayin mo pa bang atakihin ka sa puso bago mo ma-avail yung 500,000? Bakit hindi nyo tingnan na mabuti? Sabi naman nila, during the hearing, there are 9,000 cases that needs to be reviewed. Eh kung nakaprubahan nyo nga sa isang araw, eh sana ginawa nyo nung unang buwan pa lang po ng 2004, eh wala kayong excess. Sisingit ko na lang po, speaking of our health workers, nag-umpisa po itong hearing dahil sa mga hinaing po ng mga health workers na meron tayong ipinasa rito na batas noong 18th Congress pa po during the pandemic. Ito pong health emergency allowances. At marami pong nanawagan. Salamat po sa DBM at DOH last year, na-release na po yung 27 billion. Finally. But, nainganyo po yung iba. Yung mga nawala ng pag-asa, yung iba namatay na po, nagkasakit na, hindi na nila na-kubra o na-collect yung kanilang hiya, ay nagkaroon sila ng pag-asa. So nag-appeal sila, nag-submit sila. Kung services rendered naman po ito, if it is validated, talagang pinagpawisan ng mga health workers natin, ay dapat po ibigay ito sa kanila, itong appeals na 6.7 billion. Dahil pinaghirapan, pinagpawisan po ito ng ating mga healthcare workers. Sila po ang hero ng pandemya. Wala tayo ngayon dito kundi po dahil sa kanila. Ano ba naman yung maliit na halaga na ibigay po ng gobyerno sa kanila? Whether saan ilagay ito? Ilagay nyo sa 2020, ilagay natin sa 2026 budget, o kahit na sabi nga na nila na inilagay, pwede raw nilang kunin sa iba pang mga programa, sa ayun ba yun? Sa GIP program. Sana gawan nyo po ng paraan sa program appropriations. Mas mabuti pang unahin yung bayaran through the program appropriations itong hiya ng mga health workers. Dahil talagang pinaghirapan po ito. Pinagpawisan po ito ng mga health workers natin. At ngayon, marami na pong reforma ang ginagawa ng PhilHealth at konektado po ito sa UHC. Konektado po sa UHC ang PhilHealth dahil the bulk of the appropriation ng government ay napupunta po dito sa PhilHealth. At yung mga pinangako nila ngayon na check-up sa ngipin, check-up sa mata, ay inuumpisahan na nila ngayon. Sabi ko nga sa kanila noon, sa amin sa probinsya, sinulid ang ginagamit pagtanggal ng ngipin. Sabi ko, ba't kailangan sinulid pang gamitin? Eh kung pwede nyo naman pong ilibre ito. Meron naman pong mga super health centers, mga health facilities na pwedeng lapitan nila. Nabanggit po kanina, Senator JB, yung e-consulta program. Tutuwa po tayo na tinasa na po from 500 to 1,700. Yung coverage, whether tawagin natin itong e-consulta, ay tawagin natin itong yakap, o bukas, o ano pa man, ang importante po ay mapakinabangan po ito ng Pilipino. At in fact, nag-file rin po ako ng Senate Bill 170 to mandate PhilHealth to issue a PhilHealth ID para alam po ng ating mga kababayan na miyembro sila ng PhilHealth. Dahil yung iba, hindi nga po alam sa amin sa bundok, sa bukid, hindi nila alam na miyembro sila ng PhilHealth eh. Sa ngayon po, ang nagparehistro sa e-consulta program ng PhilHealth is only 27.8 million out of 115 million Filipinos. Ibig sabihin ito, less than 1/4 pa rin po ng Pilipino ang nakakaalam na miyembro sila ng PhilHealth. Hindi nila alam na miyembro sila at dapat may ID o whether i-tie up ito sa national ID. Ngayon, nag-i-issue na sila ng ID. Sabi ko nga, kahit na simpleng papel lang, ipalaminate nyo lang, ibigay nyo po ito sa
ating mga pasyente na meron silang ipapakita para hindi sila takot magpa-hospital. Tututukan ko po ang PhilHealth para sa Pilipino. PhilHealth has now begun increasing case rates across the board, though maliit, and strengthened packages for the country's top mortality diseases, including heart ailments, diabetes, and respiratory conditions. Pinalawak na rin nila ang benefits na masama ang dental services, optometric services sa mata, and general assistive devices tulad ng wheelchairs po at iba pa. Last Congress, Mr. President, we passed a bill to reduce premium contribution rates from the current 5% to 3.25%, which was sponsored by Senator J.B. Ejercito. Unfortunately, hindi po ito natuloy at umaasa tayo na sana suportahan ito ng Executive Department this Congress. Malaking bawas po ito sa ating mga contributors, tayo sa mga members, kung mabawasan po yung premium contribution. Dahil kahit na 1.75% ang mababawas, malaking bagay rin po yun. Dahil masakit sa atin na malaman na bakit may excess funds ang PhilHealth. Tapos tayo nagko-contribute pa rin. Nag-i-increase yung contribution. Dapat babaan kung sobra naman po ang pondo ng PhilHealth. Kung sobra-sobra ang pondo ng PhilHealth, malaking ginhawa ito sa ating mga manggagawa na mabawasan ang kanilang contribution. Given all these issues confronting our healthcare system, Mr. President, I just want to underscore the need for our health officials to focus on their duties. Ito talaga yung departamentong dapat na hindi mahaluan ng politika. Dapat hindi po mahaluan ng konting politika ang tulong ng medical assistance sa ating mga kababayan at wala pong dapat pinipili. Karapatan po ng bawat Pilipino yan. Alam ko minsan may mga dynamics, may mga politika. Pag gano'n na po nangyayari, ang nasasakripisyo po ang serbisyo sa tao. Ilang buhay po ang nasasakripisyo, ilang pasyente ang hindi natutulungan. Sana magtulungan po tayo. Bilang chairman po ng Committee on Health, let us continue to work together towards achieving a truly universal and equitable healthcare system. Salamat po sa ating good gentleman from San Juan, Senator JB, for bringing this to the attention of the Senate. At magkakaroon po tayo ng monthly hearing po dito sa Committee on Health regarding PhilHealth, regarding HEA, at iba't iba pang mga issues. Totoo naman po yung sinasabi ninyo. Marami pa rin tayong mga pasilidad na hindi nagagamit, walang kulang sa kagamitan, yung iba nagiging white elephant na po, yung iba naman po ay walang doktor, walang mga nurses. Dapat po ay mabigyan po ito ng kaukulang atensyon at importansya. Sana'y mas tumaas pa yung budget ng Department of Health, but hindi lang tumaas, gamitin po sa wasto at sa tama at maibalik ang bawat piso, lalong-lalo na po sa mga mahirap na pasyente. Ang kalusugan po ay katumbas yan ng buhay ng bawat Pilipino. The more we should invest sa ating healthcare system. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, Senator Bongo. Before you leave, may I know if I know you are pushing for the institutionalization of MAIP. I would like to ask you if this government can guarantee that mangyari ngayon zero billing, whether public or private hospital. Are you amenable kung for the scrapping instead of MAIP? Dahil wala naman tayong gagastusan sa MAIP kung zero budget na lahat. Di ba? Kaya nga, kung zero budget po. Kung zero budget. Siyempre, mas mabuting wala nang babayaran ng Pilipino para sa akin. Whether in public or in private. Is recognized. You may proceed, sir. Maraming salamat, Panginoong Pangulo. Magandang hapon at pagpalayang araw po sa ating lahat.
Mr. President, distinguished colleagues, I rise before you on a matter of collective and personal privilege. Your health is an investment, not an expense. Nakita at narinig po natin sa nakarang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos kung paano nag-invest ang kanyang administrasyon para sa kalusugan ng mga Pilipino. Ibinida ng Pangulo ang pagdaragdag ng pampublikong ospital, specialty centers at ang bagong urgent care and ambulatory service o BUCAS centers. Bawat bayan sa Pilipinas ay mayroon na raw doktor. Binanggit din ang yaman ng kalusugan program para malayo sa sakit o yakap caravan para sa libreng check-up, lab test at gamot. Isa-isa na rin diniklara ng Pangulo ang pinataas at pinagandang benepisyo ng PhilHealth. Ngunit ang pinalakpakan ng lahat ang pagbibigay diin ng Pangulo sa zero balance billing. Ibig sabihin wala nang babayaran sa ospital ang ating mga kababayan kapag sila ay magpapagamot. Mr. President, lahat ng binanggit ng Pangulo ay pagpapatupad sa Universal Healthcare Act o UHC. Maraming nagdududa kung kaya po ba natin maimplementa ang mga probisyon ng UHC, lalo na ang zero balance billing. Sa loob ng halos magka-6 na taong implementasyon, napatunayan naman po na kung bibigyan prioridad ang pagpapatupad ng UHC ay kaya naman. Kaya po natin ibigay ang serbisyong pangkalusugan ng hindi kailangan pumunot sa bulsa ng mga pasyente. Kaya po natin sila mapagamot at makatanggap ng zero hospital bill. Kaya po nila makalabas ng ospital na walang binabayaran. Halimbawa na nga po ang mga ospital sa probinsya ng Quezon, Bataan, Zamboanga, Sibugay at Pampanga. Maigpit po nila pinatutupad ang probisyon ng UHC na kung ikaw ay makonfine sa basic accommodation o ward ng ospital, walang kailangan bayaran ang pasyente. Sa kabila ng mga pangako ng UHC at pagpapahalaga ng Pangulo sa kalusugan ng bawat Pilipino, ilang buwan pa lamang ang nakaraan ng punahin natin ang tila napakaliit lamang na porsyento at halos hindi maramdaman na tulong ng PhilHealth sa pagbabayad ng hospital bills ng ating mga kababayan. Magkano na po ba ang medical out-of-pocket expense ng bawat Pilipino? Kasama sa pagbabantay natin sa PhilHealth, patuloy din po ang pag-iikot at pagbisita natin sa mga pampublikong ospital. Nakita ko mismo ang kalagayan ng ating mga ospital. May mga ospital po tayong napuntahan na maganda ang pasilidad, halos kompleto na sa gamit, mas marami na ang hospital beds. Kaya lang, Mr. President, sa kasamaang palad, mayroon pa rin tayong mga ospital na puno, siksikan, umaapaw kahit sa labas ng mga ward, tumutulo ang mabubong, binabaha. Paano naman gagaling ang mga may sakit dito, Mr. President? Sa bahagi naman po ng Department of Health, ikinababahala ko ang pagtatanggal sa mga opisyal at empleyado na may institutional knowledge o memory. Sino na po kaya ang maatasan sa DOH na magpapatupad ng Universal Healthcare Act kung inalis na sa pwesto ang mga tumulong sa atin na magbalangkas sa batas na ito? Ano po kaya ang dahilan kung bakit sinibak sa pwesto ang mga ekspertong may alam sa kalusugan? Maapektuhan po kaya ang pag-implementa natin ng UHC? Nagpayag ako ng panawagan na panahon na para i-review, magkaroon ng komprehensibong pag-aaral at pagsusuri kung naipatutupad nga ba ng tama ang mga provision ng UHC. Kung naipatupad ng tama, nasa na ba tayo sa implementasyon ng UHC? Gaano pa ba tayo kalayo para makamit ang mga layunin ng UHC? Dapat sana, Mr. President, ay nararamdaman na ng bawat Pilipino sa ngayon na nandyan ang gobyerno sa pamamagitan
ng PhilHealth sa tuwing sila'y pagkakasakit. Iminungkahi ko rin po sa ating chairman ng Senate Committee on Health and Demography na kailangan na natin i-convene o i-constitute ang Joint Congressional Oversight Committee para matutukan ang implementasyon ng UHC. Mr. President, the Universal Healthcare Act is a health reform law, the realization and embodiment of our government's care towards our people. Ours is a healthcare system that is complex, fragmented, and multifaceted. There are many issues to be addressed, a lot of pieces to be put together, and several views to be recognized. Fortunately, the UHC does not distinguish the rich from the poor, privately insured or not. Every Filipino is automatically a member of PhilHealth and is entitled to its benefits. In times of dire financial constraints, PhilHealth can help supplement the hospital bill payments of those insured. For those not privately insured, this is the relief from medical expenses. There are countless recurring stories of families spending their life's work on savings on hospitalization. It is a financial catastrophe. Dating may kaya, middle class, ngunit nung nakaranas ng pagkakasakit sa pamilya, naghirap, nagkabaon-baon sa utang. Dating may sariling bahay, kotse na ibenta lahat dahil sa pagkakasakit. We do not want this to happen again and again. Ang gusto ng ating UHC ay siguraduhin na mayroon tayong kalidad at murang serbisyong pangkalusugan sa tuwing kakailanganin natin ito. Hangarin ng UHC na mawala ang ating pangamba na sa mga panahong magkakasakit ang membro ng ating pamilya ay hindi natin kailangan mamalimos ng pambayad sa ospital, pang-lab test o pambili ng gamot. Sa gitna ng lahat na magandang adikain ng UHC ay ang PhilHealth, ang pangunahing tagapagpatupad ng mga probisyong ito. Ang tagumpay ng UHC ay nakasalalay sa maayos at epesyenteng pamumuno ng PhilHealth. The formulation, development of health benefit packages, and the improvement of existing ones are one of the mandates of PhilHealth. Ang totoo ay wala namang siguro may gusto na mag-avail ng kahit na anong package mula sa PhilHealth dahil mangangahulugan nito na pagkakaroon ng karamdaman. Pero nakakadagdag sa kapanatagan ng ating makababayan na kung sakaling dumating ang sandali ng pangangailangan, mayroong tayong PhilHealth na matatakbuhan. More than a risk-sharing mechanism, the Universal Healthcare Act is a life-saving program. Ating pong napakinggan sa sona ng Pangulo ang kanyang pagbibigay pansin at pagiging partikular sa mga isyong pangkalusugan. To share the same foresight and dreams for healthcare as that of the President is a very much welcome thought. Sabi ko nga, Ginoong Pangulo, na ito pong Universal Healthcare Act, pinirmahan po 2019, pero dapat sana ngayon ay nararamdaman na ng ating makbabayan. Ako'y natutuwa kahit papano nung SONA ay ngayon mabibigyang diin na ang UHC at sana po talagang bigyan na ng prioridad. We learned so much from this COVID-19 experience. From these lessons, we shall move forward and recover as a people that has a new profound awareness of the importance of healthcare. The COVID-19 pandemic and now looming threat of infectious diseases has proven that the enactment of the Universal Healthcare Act was correct all along. Ngunit tila malayo-layo pa ang ating lalakbayin para tuluyang marating ang pinapangarap nating buong katuparan ng Universal Healthcare. Pagamat may kasabihan tayo na good things happen to those who wait. Naniniwala tayo na hindi kailanman dapat pinaghihintay ang ating makababayan, lalo na sa usapin ng pangkalusugan. Yes, it is a 10-year program, but it requires our focus and attention through oversight. Let us consider COVID-19 as a speed bump that incidentally slowed down the furtherance and maximization
of the full potential of UHC. But like any other trials that get in our way, we move past it, whether over, below, or through it as a nation. At this point in time, the path towards a more people-centric and progressive healthcare system has once again reached a crossroad. We must choose to continue traversing the path that leads us to the fulfillment of the noble objectives of the Universal Healthcare Act. It is true that health is wealth, but only if we fund it. We should invest more in our people's health. A healthy population would mean a healthy workforce, hence a healthy economy. So muling pagpapaalala ni PBBM na zero billing na ang ating government hospitals. Nakatitiyak tayo na magbibigay ito ng hindi lamang dagdag na kumpiyansa, kundi bagong pag-asa, bagong Pilipinas. Dadagsain ang ating mga ospital at mangangailangan tayo ng pondo para matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya naman, Mr. President, kung ipinakita ng Pangulo ang naging investment ng kanyang administrasyon para sa health, sana po ay maipakita rin natin dito sa Kongreso na tayo ay willing mag-invest para sa health, para sa ating mga kababayang Pilipino. As an investment, I filed Senate Bill number 1 or the supplemental appropriation of 74.4 billion. It seeks to give additional subsidies for PhilHealth to further improve their health benefit packages. This 74.4 billion subsidy is the same amount proposed by the Executive Department under the 2025 National Expenditure Program. This serves as fuel, keeping the passion of the President for healthcare reforms burning. Kung mabibigyan po ng karagdagang budget ang PhilHealth, hindi po mapapaso ang mga tao sa pangakong binitawan ni President Bongbong Marcos sa kanyang SONA. I'm hoping that the House of Representatives will pass the supplemental appropriation bill swiftly and the Senate will do its part without delay. Tulungan po natin ang Pangulo na hindi mapahiya. Ipasa po natin ang supplemental budget para sa PhilHealth. So today, my dear colleagues, I humbly appeal to you, let us continue to generously fund the universal health care. Let us continue to invest in a healthy relationship with our people. Thank you, Mr. President.